Maaga pa sa opisina. Pero hindi na pareho ang bigat ng hangin. Hindi na ito yung katahimikang may kaba. Ito na yung katahimikang may nag-aabang. Habang naglalakad si Elena sa work floor, ramdam niya ang mga mata. Hindi na sila umiiwas. Hindi na rin nagtatanong. Parang hinihintay na lang kung kailan siya babagsak. May 2 empleyadong biglang tumigil sa usapan nang dumaan siya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagkainip. Hanggang kailan ba to? Marahang sabi ng isa. Hanggang may masisi, sagot ng isa pa. Hindi huminto si Elena. Hindi dahil wala siyang naririnig, kundi dahil matagal na niyang narinig ang ganitong tono ng mundo. Sa conference room, nandun na ang board. Walang papel na inaayos. Walang nagkukunwaring abala. Diretso na agad. Lumalaki ang ingay, sabi ng isa. May mga taong nawawalan ng tiwala, dagdag ng isa pa. May gustong maglabas ng sisi, bulong ng isa. Tahimik si Elena. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pinapakinggan niya kung sino ang nauuna ng manginig. Tumayo ang isang lalaking matagal ng sanay masunod. Hindi ba't mas maayos kung tumahimik ka muna? Tanong niya. Hindi lahat ng laban kailangang ipanalo. Tumingin si Elena sa kanya. Diretso. Hindi mayabang. Hindi rin humihingi ng paumanhin. Hindi ko ito sinimulan para manalo, sagot niya. Sinimulan ko ito para tumigil ang mali. May gumalaw sa upuan. May napasinghap. May hindi nagustuhan ang sagot. Paglabas nila ng conference room, mas mabigat ang hallway. Mas maraming tao. Mas lantad ang tensyon. Isang babae ang humarang kay Elena. Dating malapit. Dating may impluwensya. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Tanong niya. Sinira mo ang katahimikan na pinakikinabangan ng marami. Isang tulak sa balikat ni Elena, hindi pa bagsak. Sapat para mapaatras siya ng isang hakbang. Sapat para makita ng lahat. Huminto ang hallway. Tumuwid si Elena. Hindi niya hinawakan ang balikat niya. Hindi rin siya sumigaw. Kung katahimikan ang kapalit ng paninindigan, sagot niya ng mahinahon, mas pipiliin kong maingay ang konsensya ko kaysa tahimik ang kasinungalingan. May mga napatingin, may napaatras, may mga biglang naalala kung bakit sila natakot magsalita noon. Akala mo matapang ka na? Singhal ng babae. Mag-isa ka lang dito, sumagot si Elena, mababa pero malinaw. Hindi ako nag-iisa. Hindi lang kayo ang sanay magsalita. Mula sa dulo ng hallway, narinig ang boses ni Mang Arturo. Kapag ang takot ang hawak mo sa tao, wika niya, hindi ka malakas, marami ka lang tinatakot. Tahimik ang paligid. Sa labas ng gusali, huminto si Elena. Huminga siya ng malalim. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil malinaw na. Lumapit si Claudia. Hindi na sila sanay na hindi ka umatras, sabi niya. Tumango si Elena. Hindi ko na rin sanay ang sarili ko na umurong. Sa huling tagpo, mag-isa si Elena sa harap ng gusali. Hindi naghihintay ng palakpak. Hindi humihingi ng kakampi. Alam niya, kapag hindi na takot ang hawak mo, magsisimula ng maghanap ng ibang sandata ang mga sanay mang-apak. At handa na siya. May mga laban na hindi nagsisimula sa galit kundi sa pagod sa pananahimik. Kapag pinili mong tumayo, may mga susubok bumali, hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi ka na nila kayang kontrolin. Kawikaan 28, isa ang masama ay tumatakas kahit walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Isulat sa comments ang salitang ka-smart. I-share ito sa taong piniling tumayo kahit mag-isa. At abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.